Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the McFarlane Toys Warhammer 40,000 Ultramarine Reaver with Bolt Carbine. So first, tanggalin muna natin, painitan muna natin yung action figure using a blower. And then tanggalin natin yung mga parts. Yung primer na gagamitin natin dito ay Bosny Flat Black. So multiple thin coats yung gagamitin natin, yung gagawin natin. And i-update ko kayo kapag tapos na natin siya i-primer. Okay? So yan. Bago pala natin lagyan ng primer, lagyan muna natin siya ng maglagay muna tayo ng mga battle damage na mga sa mga areas na dito sa chest, sa knees, and sa shoulder armor. So ito yung gagamitin natin, rotary tool. Meron siyang 5 settings. Yan. 3, 4, 5. Lagyan natin sa 5. Ingat kayo dito kasi yung umiikot siya mabilis. Tapos try lang natin dito sa mga areas na to. So we can try it here sa chest. Doon sa mga areas kasi na super plain lang, gusto ko may mga may mga damage talaga sila. Okay, after ng damage, medyo sand natin yung mga excess na plastic. Ayan, sand natin. Ayan, para medyo smooth siya. Okay, next mag-add tayo ng mga chains dito sa kanyang chest. So lalagyan natin siya ng chains around the chest armor na gagawin nating X na pattern. So pag ganito. Okay, something like this and something like like this. Okay, gagawin natin siyang permanent using glue gun. Tapos ito na yung mga nagawa ko sa hands. So yung gagawin natin, lalagyan natin siya ng mga chain elements dito sa kanyang right na legs din. Okay, so ito na yung status ng ating Warhammer na action figure. This is the Ultramarines Reaver with Bolt Carbine. So yung ginamit kong primer dito is the Bosny Flat Black. Ang next na step na gagawin naman natin, we are going to use Vallejo Metal Color Steel for dry brushing. Okay, for dry brushing, kuha tayo ng paint dun sa palette, tapos let's remove most of the paint. Siguro maiwan sa paintbrush around 15% na lang. And then ida-drag lang natin yung paintbrush dito sa surface para makapag-create ng weathering, makapag-add ng highlights, and ma-emphasize yung sculpt details. Lalo na yung ginawa natin ng mga chains, makukulayan natin yan, and mas ma-emphasize yung mga chain details niya. So gagawin natin to sa lahat ng parts ng action figure. Okay, after the dry brush, mag-apply tayo ng white paint dito sa around the skull. Yan, dito sa face niya. Alright, and dito sa ilalim ng mga boosters. So dry brushing yung ginamit natin dito, and also dito sa left part ng kanyang shoulder armor. Ayan, nag-drawing lang tayo ng shape ng skull. Then lalagyan natin yan ng eyes and mouth. Okay. Pati dito pala sa hands niya, nagpaint na rin ako ng mga lines para siyang mga bones dito sa fingers niya. And sa body, nag-add na rin tayo ng white paint dito sa skull and dito sa part ng kanyang knee. Okay. So yung pattern na ginawa natin, circular dito sa top, and then 3 lines at the center. Nag-add na rin ako ng white paint dito sa kanyang gun.
tapos naka-tilt yung skull naman. Okay, para naman dito sa booster effect, we will apply orange paint muna, and then yellow, and then white. So orange muna. Okay lang mag-overlap dun sa armor. Ayan. Kasi light effect naman to eh. Ayan. Okay lang mag-overlap. After orange, lemon yellow naman. So, dry brushing lang din. Ayan, tapos yung last na paint na inad natin, white lang. So ito na yung booster natin, we're done. Ayan, for the pouch naman, paint natin siya ng leather brown. Base coat. And then after the base coat, dry brush naman ng cargo brown. Tapos gamit tayo ng Vallejo metal color copper for the smaller details naman. Pwede tayo mag-paint dito. Hip armor. Gamit naman tayo ng silver para dito sa lower part ng kanyang boot. And then gold naman dito sa mga grenades niya. Okay, para naman dito sa mga skulls, lagyan na natin siya na eyes tsaka nose. Nose muna. And then eyes. Okay, last na step, we are going to add fluorescent green and fluorescent yellow para sa mga blood effects. Tapos gagamitin natin yung sponge for the applicator. I-try natin dito sa arm. Okay. Okay, so yun mga ma'am, sir ma'am, we are done with the McFarlane Toys River na Space Marine na project natin. Okay, so here's the front, here's the side, the back, and the other side. So recap lang natin yung ginawa natin. Gumawa tayo ng physical na battle damage using the rotary tool. Tapos nag-spray tayo ng flat black. Naglagay tayo ng chains using glue gun. Tapos nag-spray tayo ng flat black primer, and then dry brush using steel na color, and then leather brown for the pouches, and then for the dry brush ng leather brown, gumamit tayo ng lighter shade, yung ano tawag dun? Camo brown, yan. Camo brown yung lighter shade ng brown dito for dry brushing, and then smaller, ayun, skull details. Paint tayo ng skull, white base, and then black na paint for the eye or skull details. Tapos dun sa kanyang eyes, ito mas malapit, yan. Ginawa natin nag-glow yung kanyang mga mata. So red muna, and then orange, then yellow and white. So, yan. Tapos for the gun, naglagay din tayo ng skull dito sa side, and then sa likod, ito yung mga booster effects ginawa natin. So we have red, orange pala. And base muna natin is the orange, white pala, white. Kasi pag ang base natin black, super dull ng mga colors. So white base muna, dry brushing, and then orange, yellow, and then white. So yun yung process dito. So puro dry brushing lang din yan. And then gold details, copper,
Tapos huling-huli yung mga blood splatters na ginawa natin using a sponge. Okay, so that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.